isisiwalat ang katotohanan. Saksi sa DYSP kasama ang inyong sandigan ng katotohanan sa Palawan. Saksi sa DYSP komprehensibong talakayan at paghihimay ng napapanahong mga isyu at balita. Ihahatid sa inyo ni Junfred Calamba. Saksi sa DYSP labanan ang fake news. Dapat totoo. Araw na po ng Martes. Martes Santo na, mga kapuso. Huling araw sa buwan ng Marso at 31, 2026 po. Muli niyo po kaming samahan hanggang alas 10 ng umaga sa ating pong paghahati ng mga balita, impormasyon, samot-saring mga talakayan sa inyo dito po sa programang Saksi sa DYSP. Saksi sa DYSP. Saksi sa DYSP. Saksi sa DYSP. Mga kapuso, dito po sa DYSP GMA Super Radio Palawan, wala pong kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon, serbisyong totoo. Samahan niyo po kami, ha? Bagamat yung iba'y vacation mode na sa mga panahong ito, pero yung iba pipiliin yatang manatili sa bahay na lang dahil po sa sobrang mahal ng gasolina. Ano man ang inyong pong mga plano ngayon pong Semana Santa, sana po'y manatili tayong ligtas, maayos at syempre maging mapayapa, makabuluhan yung ating pong pagninilay-nilay. Pagnilay-nilayan natin itong nangyayari, mga kapuso, sa ating pong mundo, sa ating pong bansa. Sa ngalan po ng ating mga makakasama, Super Kenneth Calumre sa bahagi po ng produksyon, Super Lulito Suiza at Chief Bembe Bendanillo sa bahaging teknikal. Ako naman ang inyong kapuso, ang inyong saksi, Junfred Calamba. Saksi sa DYSP. Saksi sa DYSP. Saksi sa DYSP. Mga kapuso, araw po ng Martes, kaya gumalaw na naman yung presyo ng ating pong mga petroleum products dito po sa ating bansa. Kaninang hating gabi, meron na namang ipinataw na nasa mahigit 10 piso sa presyo ng krudo. At kanina sa ating pong paglilibot, mga kapuso, Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! yung diesel po ay nasa 137 na. Merong 139. Meron ding 141. Meron ding 151. May 139. May 137. Samantalang sa gasolina, merong 102 hanggang 104, 105, 107, 103, 104. Ito yata yung pinakamahal. 107, 110. Mga kapuso. Ay, may 126 pa pala na diesel dito.
sa puerto. May nahagip tayo. Tindi, ano? Sa gasolina, minimal lang yung itinaas. Kasi naglalaro pa rin siya sa 100 to 110. Kaya mananatili yung ating minimum fare base sa Ordinance 1185 ng lungsod ng Puerto Princesa, 20 pesos yung minimum sa kada 2 kilometro. Oh my God! Kaya doon sa ating bantay trapiko, mga kapuso, Oh my God! wala halos mga sasakyan sa ating mga lansangan. Malinis. Oh my God! Dala lang ba ito ng bakasyon na yung mga estudyante? Or talagang nagtitipid na si Juan de la Cruz? Mga kapuso, madalang na yung mga sasakyan sa ating pong mga lansangan. Kaya tama lang din talagang makipag-cooperate tayo, mga kapuso, sa pagtitipid, sa panawagang pagtitipid, para po yung supply ng langis sa ating pong bansa ay humaba yung mga araw na itatagal nito. Kasi kung puro tayo gastos, no? Mauubos yung pong supply ng ating petroleum product sa bansa at lalong magmamahal po nito. Kaya kung kayo'y kumukonsumo ng 10 litro kada araw, baka po pwedeng bawasan, gawin pong 6 na litro na lang o 5 litro. Yung mga lakad, mga biyaheng hindi na importante, kanselado na muna natin. Yung mga rides ng mga motorcycle club dito sa Puerto Princesa, baka po pwedeng limitahan natin. Gayahin natin yung grupo ni na Mr. Butch Chase, yung Tamilok Motorcycle Club. Kanila mga big bike kasi, no? Yung 1 kilometro nun, ilang litro ng gasolina? Ha? Oo. Kaya sa simpleng paraan, sa maliit na paraan, maliit man o malaki yung inyo pong sasakyan sa pagkonsumo ng krudo at gasolina, mas maigi po na bawasan natin, magtipid po tayo. Ano po, mga kapuso? Alas 8:28 ng umaga. Sana'y hindi tayo bitiwan. Kanina pa may problema yung internet. Sa inyong mga lugar din ba? No? Pagising ko, mahina na. No? Habang tayo ay nagmo-monitor at yung ating social media ay ating ina-updates. Mahina ang connection, mga kapuso. How about yan sa inyong mga area? Ganun din ba? Batiin muna natin yung ating mga ka-super radyo na nakikinig always, noon at ngayon. Tumatangkilik ng serbisyong totoo ng GMA, kung saan bahagi po ang GMA Super Radyo Palawan sa kabuuan ng GMA News. Balik po tayo sa ating pong palatuntunan. Saksi sa DYSP. Ang lahat ngayon ay naghahanda na po, ano? Para po sa
Semana Santa. Actually, Semana Santa na po. Mahal na araw na ngayong linggong ito. No, yun nga lang kasi may pasok pa hanggang Miyerkules, hanggang bukas. Miyerkules Santo, mga kapuso. At yung holiday ay sa Huwebes, Biyernes, long weekend na po yan. Dahil Sabado de Gloria, Linggo ng Pagbuhay, balik na tayo ng Easter Monday. That is April 12. Tapos holiday pala yung susunod na araw ng Huwebes din. April 9. Yan ay araw ng kagitingan. Regular holiday sa ating pong bansa, mga kapuso. Planuhin yung inyo pong mga lakad at doon sa mga aalis, mag-out of town, ano? Yung paalala po natin, na lagi pong isaalang-alang yung pong tinatawag na blow bagets. Ano ba itong blow bagets na ito? Mga kapuso. Lalong-lalo na yung pong bibiyahe ng malayuan, mga long distance, ano? Dapat yung sasakyan po ninyo, ma-check ninyo yung brakes, lights, oil, yung tubig, battery, yung hangin, yung gas, syempre importante, mahal na mahal po ngayon. At yung makina, yung gulong, yung inyo pong sarili. Yan po yung tinatawag na blow bagets. Pag pinag-usapan po yung safety ng pagbibiyahe, mga kapuso. At syempre, mamaya, tinatawagan po natin yung PNP, yung mga paalala ng PNP. Pag-aalis po ng bahay, huwag nyo namang hayaang nakabuyang-yang sa magnanakaw. Yung inyong mga gamit. Pagtingin sa labas, kitang-kita yung mga mamamahaling mga kagamitan doon sa inyong tahanan. Kasi nakabukas yung pinto, nakabukas ang bintana. Diba? Pagbalik ninyo, nalimas na ng mga kawatan yung inyo pong mga gamit. Tuloy-tuloy po tayo. Hanggang pansamantala lang naman na ito, mga kapuso, ha? Hanggang bukas nyo lang po mapapakinggan sa ere ang ating pong himpilan DYSP Super Radio. At muli tayo magkarinigan sa araw po ng Linggo ng Pagkabuhay. No po? At yung pong aming mga social media accounts ay aktibo po sa panahon ng ating pagninilay-nilay para maghatid ng mga impormasyon at mga balita, mga kaganapan. Sa Facebook, ang Super Radio Palawan DYSP 909 kHz. At sundan din po tayo sa TikTok, DYSP Super Radio Palawan, at sa ating YouTube channel, DYSP Super Radio Palawan Official. At congratulations din sa mga nagsipagtapos. Ang dami pong mga graduation at recognition ngayong mga panahong ito. Diyan sa isang mall nga, malapit po dito, halos araw-araw. May programa ng recognition at
mga pagtatapos doon po sa mga eskwelahan, elementary and high school. Congratulations doon po sa mga magulang, no, na tinataguyod po yung edukasyon ng kanila pong mga anak. At good luck po sa inyo pong mga yung mga magka-college. No? Wala pa namang graduation ngayon yung college eh. Yun, yung mga high school at elementary. At yung mga mag-high school din, no? Tuloy lang ang laban para sa inyong pundasyon, magandang pundasyon at magandang kinabukasan, no? Sabi nga, yan lang yung maipapamana sa inyo ng inyong mga magulang na hindi kayang nakawin sa inyo. No? At yan yung inyong magiging puhunan sa inyo pong future, sa inyong mga kinabukasan. No? Kaya yung mga gustong ipagpatuloy yung pag-aaral, matindi yung kompetisyon ngayon. No? Sabi, dati, kaya nag-K-12, di ba? Nag-senior high. Para kahit na senior high school lamang, yung tinapos, makakapagtrabaho na, pero hindi naman totoo yun. No? Kaya nga sabi ng karamihan, tanggalin na raw yung senior high school na yan, dagdag pahirap lang sa mga magulang. Kasi wala namang mga kumpanya na tumatanggap na hanggang senior high school lang. No? Kaya ngayon, kailangan mo pa rin talagang ituloy hanggang college. Yung mga college graduate ka, nag-aaral pa ulit, di ba? No? Ng masteral, ng doctorate degree. Para mas nakakasiguro doon sa mga papasukang kumpanya o kahit sa gobyerno, mga kapuso. Hindi na lang basta graduate ng college ang kailangan, lalong-lalo na sa promotion. Dapat may masteral ka, dapat may mga trainings ka, at hanggat maaari, hanggang doctorate pa nga, di ba? Ginagawa nung karamihan ngayon, mga kapuso. Kaya doon sa mga maswerte na mga kabataan na sinusuportahan ng mga magulang yung inyo pong pag-aaral, aral lang ng aral. Dahil yan po yung inyong magiging puhunan sa inyo pong magandang kinabukasan. Oo, sigurado yan. Tuod na. Walang palya dyan. Oo, walang palya. Magbabalik po, mga kapuso, ang saksi sa DYSP. Ito po ang GMA Super Radio Palawan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon, serbisyong totoo. Mga kapuso, balik po tayo. Alas 9:08 na ng umaga. Kahapon po ay nagsagawa ng pagpupulong po, yung pong ating city government kasama yung iba't ibang mga ahensya ng pamalaan patungkol sa usapin ng supply ng fuel at mga pangunahing bilihin dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. At alam ko nandoon din po yung DTI representative natin, no? At alamin lamang po natin kumusta yung mga sinasagawang pagbabantay ngayon ng DTI sa paggalaw ng mga presyo ng mga bilihin natin. Nasa linya po natin ating suki mula sa DTI Palawan, si Sir Welson Paz. Atin pong palagi ang nakakasama pag ganitong klaseng usapin. Sir Welson, magandang umaga po muna. Pati muna kayo ngayong Martes Santo sa ating pong mga tagapakinig dito sa GMA Palawan. Sir.
Apo, good morning po, Sir Jun Fred at sa inyong tagapakinig po sa Radyo Palawan po. Opo. Magandang umaga po sa lahat. Sir Wilson, sabi nung mga nakakasalubong natin, pagpasok ng Abril, mararamdaman na raw yung mga pagtaas sa ating pong mga bilihin. Totoo ba ito, Sir Wilson? Kaya yung iba ay namimili na, karton-karton na sa mga grocery stores, sa mga malls. Nakitang-kita natin kung paano mag-panic buying yung ilan nating mga kababayan dito sa Puerto Princesa. Sir Wilson. Sir, base naman po doon sa ating pakikipag-unawan sa ating mga distributors na po sa ating mga retailers ay sapat pa ba yung ating supplies na po, yung mga old stock nila ay marami pa. Apo, kaya inaasahan po natin na same pa din po yung magiging presyohan po ng ating bilihin. Yun yung binanggit mo po na kanton-kanton, sana po maiwasan muna natin sa ganitong panahon po, Sir John Fred. No? Oo. So, ito yung isang natin sa ating mga retailers. Kung mayroon po scheme sila, pwede naman po nilang i-apply yung scheme na kung ilang piraso, na po, kung medyo konti na po yung kanilang stock. Habang hindi pa po parating yung kanilang in-order na stock po. Oho. Yung sinasabing pagpasok daw ng Abril, mas talagang mararamdaman ito. Wala pong katotohanan yon, Sir Wilson, base sa pakikipag-ugnayan ninyo sa mga supplier natin dito sa Puerto? Opo, base naman po doon sa yung unang natin, Sir John Fred, ay yun yung estimate din natin, no? Na baka April ay yun nga, no? Baka mayroon na pong maramdaman natin yung pagtaas, no? Pero base po ngayon sa mga latest po natin, sa mga sitwasyon ay mukhang hindi naman po, no? Hindi naman po na mga ating mararanasan po na sana po yung huwag na sana. So dinidiscourage natin sa mga mamimili, Sir Wilson, na mag-panic buying po ngayon, mag-imbak ng maraming mga supply kasi paano kami na walang pang-imbak wala kaming mabibiling mura pagdating ng Abril niyan o Mayo, Sir Wilson. Apo, tama po, no? Huwag po tayong bili po ng talagang lampas-lampas, no po? Ano lang po natin yung konsumuhin lang po ng ating pamilya. Okay. Oo. At naman po, no, in case naman po na magkulang po o tumaas po yung presyo, ay ito yung aalamin din po natin sa ating tindahan, no po, kung ano po yung kanilang explanation ng dahilan na bakit sila nagtaas. No? Yung ating naman pong suggested retail price po ay same pa rin po, no? Hindi pa rin po nagbabago. Yung nagbago po yung ating suggested retail price po, so yun po talaga yung maano natin na meron pong pagbabago yung ating presyohan. Okay. Kumustahin ko lang yung mga nagdaang linggo na pinadalhan po ninyo ng notice of inquiry dahil may mga pagalaw sa kanilang mga presyohan. Kumusta po? Katanggap-tanggap naman ba yung kanilang explanation, Sir Wilson? Apo, Sir, yung base sa ating monitoring last week, no po, kasi previous week ay nagbigay tayo ng notice, letter of inquiry doon sa mga medyo may mataas na presyo sa ating suggested retail price. Ngayon po, last week po, yung monitoring natin ay pasok na po lahat sa SRP. Ibig sabihin po ay binaba po nila yung kanilang presyo doon sa ating within or mas mababa pa sa suggested retail price. Wala nang beyond suggested retail price na inilabas ng DTI, yung mga presyo na yan dito sa Puerto ngayon, sir? Yes, sir. Tama po, sir. Tama po. Ayan po yung monitoring natin last week po. So ibig sabihin, gawa-gawa lang sila, sir, ano? Nagsariling desisyon, tumaas doon sa ibang lugar, gaya-gaya din sila dito nang walang basihan, Sir Wilson. Yes, sir. Apo. Yun. Okay. So, ano-ano po ang inaasahan natin na talagang may paggalaw sa nakikita ninyo pagpasok po ng Abril? Ano-ano mga produkto kaya ito, Sir Wilson? Siguro, sir, yung isang kita natin dito, yung ating mga
goods po, no? Mm. O yung ating corn Mga beef. dilata, yung corn beef, dilata. sardinas, Opo, ganyan. Oo. Yes po, yun po yung makikita natin na baka tumaas po. Mm. Kasama ang gatas, sir. Mukhang may tumatawag kay Sir Wilson. May gusto ring uminterview kay Sir Wilson. Yung data, sir, ay hindi natin nakikitaan po ng pagtaas. Wala po talaga yung daily natin na kailangan natin, no? Talaga ating sardinas na po natin. Oo, yun. Sardinas at corned beef talaga yung merong ay naasahang paggalaw sa presyo ngayong Abril, sir. Yes, sir, po. Oo. Sir, kahapon ay mayroon pong parang Price Coordinating Council meeting na pinatawag. Nandoon ba yung ating mga kasama or any representative ng DTI doon sa pagpupulong na pinangunahan ni Mayor Lucilo Bayron, Sir Wilson? Nag-attend po tayo, sir, no? Kasama po natin si Director Hazel Salvador na nag-attend po patawag po ng ating pong mahal na mayor po ng Port of Princesa. Okay. May kautusan yata doon at paigtingin yung Price Monitoring Council o Price Monitoring dito po sa ating lungsod. Ano po yung mga dapat na bantayan, Sir Wilson? Opo, talaga natin, no? Lagi natin binabanggit sa DTI po ay konti po yung ating manpower with regards doon sa ating mga pag-monitor. Kaya yun po, no? Ay nagpasalamat po tayo sa ating city government through our city mayor na bibigyan niya na pa tayo ng additional na tao para nga doon sa sabi niya po na 5 team po yung pagbabantay ng ating present, ating basic necessity center commodities at yung supply, sir, no? Kasama yung supply. Monitor natin yung supply, no, ng ating basic necessities po. Yan po yung talagang kautusan ng ating Mayor Byron at po sa aming mag-allocate po sila ng additional manpower po para sa pagmamonitor. Para magbabantay at araw-araw mag-check ng mga presyo doon sa mga supermarkets natin, mga grocery stores. Yun po yung trabaho nun, sir. Tama po, sir. Apo. Okay. Ito ang magiging sagot doon sa mga kababayan nating namimili ng maramihan. Kumusta yung supply? Base doon sa reporting kahapon, andoon yata din yung mga oil companies natin dito sa Puerto, maging yung ilang mga agencies concerned. So pag pinag-usapan yung supply, sir, kumusta po at mga hanggang ilang buwan ang itatagal nito, Sir Wilson? With regards, sir, sa fuel po. In general na, fuel, other supplies natin, other products, Sir Wilson? Opo, sa amin naman po, sa DTI po, no, yung ating manufactured and canned products po, ay nasyo naman po na hindi po tayo aanay ng supply, no? At magiging sufficient po yung supply natin doon sa ating, base sa ating pakikipag-unayan nga po sa ating mga distributors. No po. Yun lang talaga, sir, yung baka maranasan natin yung pagtaas, no? Pero yung supply po ay inaano po nila na talagang magkakaroon tayo, magiging sufficient yung ating supply. Okay. With regards naman po doon sa gasolina, ang po natin sa ating mga fuel po dito na sa Puerto Princesa ay patuloy naman po, no, yung shipment, no, yung isang company ay nagano na last week ay may shipment sila, tapos kahapon ay mayroong ongoing po na loading, no, at meron po silang parating. Ibig sabihin na inasure din po nila na tumataas po yung kanilang inventory, no, ng kanilang fuel product. At tuloy-tuloy naman po yung schedule nila ng shipment po dito sa atin sa Puerto Princesa. Yung ating sa DA naman po, yung gas, no, inasure naman po ng NFA na sufficient po, no, at tuloy-tuloy yung kanilang pagbibili ng mga palay para makaano po ng stock po ng bigas po.
Okay, okay. Maganda yan, ano, kung ganun po na sapat yung pong supply. So talagang wala pong dapat, walang dahilan para hoarding tayo, mag-panic buying, no? Doon lang sa abot ng ating pangangailangan, yung pagbili para naman kasi pag ganun, mauubos at check magkakaroon ng shortage kung lahat mag-hoard, ano, Sir Wilson. Tama sir, no po. Kaya isa po yan, yung hoarding po ay isa rin po sa binabantayan ng bawat agencies na alam na po natin na yan ay bawal na sa ating batas na mag-hoarding po ng mga produkto na po. Lalo na po sa ganitong sitwasyon na po na meron nga po tayong crisis po sa fuel. Okay, okay. Sir, ito, although parang hindi nyo ito saklaw, mas mabuting maiparating na rin namin, no? Meron kasing concern dito, yung isa nating tagapakinig na halos kada linggo ay dumodoble yung pong presyo ng mga construction materials. Saan ba po pwede itong idulog? Or ito ba may say dito, yung DTI, Sir Wilson? Pwede po sa amin yan sir, no po. Ilapit po nila sa aming agency na lang po dito sa aming provincial office kung taga-porto po yan. Mm-hmm. Kung sa munisipyo po sa ating mga negosyo centers at para mabigyan po natin ng assistance po yung consumer po na nakaranas po ng ganyan na may taas po sa presyo po ng construction material. Okay. So pwedeng idulog dyan, i-report sa DTI sa opisina natin. Ito kasi Yes. sabi niya kung normal pa ba. Tanong niya kung normal pa ba na sa isang linggo halos doble po ang pagtaas ng presyo ng mga construction materials. So anong po pwedeng maging basihan ng query na ito or papaano sila lalapit dyan sa atin? Anong mga dadalhin na mga dokumento or anong may advice natin sa kanila, Sir Wilson? Kung sila po ay nakabili na sir, no? Siguro yung official receipt or any document po na yun ay nabili nila doon sa tindahan at ano pong nakalagay na presyo. Or kung mayroon po silang pwede po nilang picturean o yung price tag na po kung may price tag po doon sa product na yun. Or any document po, no, na nagtuturo na yun po yung presyo po ng tindahan po na yun. Mm-hmm. Or ibig nilang sa sir, no? Pwede naman po i-record nila po sa amin at kami na po yung pupunta doon sa tindahan na yun. Yun. May hotline po ba tayo or kahit text lang? Messaging na makakapagparating sila ng kanilang mga impormasyon or kung pwedeng ito, matingnan itong tindahan na ito. Dito kami bumili noong nakaraan, ito yung presyo. Ngayong linggo, ganito na. Yung mga ganong klaseng concern, Sir Wilson. Opo sir, yung ating pong sa DTI na hotline number, ito po sila, nabigay ko po. Sige po. 0917 6700 Okay. 295. Sir, paulit lang, sir. 0917 6700 6700 295. 295. 0917 ito, sir, ano? Yes sir, opo, tama po. 0917-6700-295. Yan po yung numero ng DTI. Po pwedeng tawagan, Yes, i-text sa mga ganitong klaseng concern ng mga pagtaas ng presyo para mapuntahan, matanong kung ano ang basihan ng kanilang pagtataas sa presyo. Kahit po construction materials po pwede dito, sir, tulad ng concern ng isa nating kabayan. Yes sir, tama po. Saka kung ano po, specific po nilang ibigay sa amin kung anong construction material po yun yung kanilang tinutukoy sir. Alright. Okay. Sir Wilson, baka may nais pa kayong iparating sa ating po mga kababayan na talagang ngayon ay matinding dinaranas
Dahil dito po sa pagtaas ng mga presyo ng ating mga bilihin, lalong-lalo na ng petroleum products natin. Sa ngalan ng DTI, sir, anong mga paalala natin? Opo, katulad po sir nung nagbigay sa inyo ng information, no? Sana po lahat po natin mga consumers, kung meron pong nakikitang naranasan na medyo may pagtaas doon sa kanilang mga produkto na binibili. Kahit hindi po namin under po no, na produkto, i-report nyo po sa amin sa DTI para ma-advise po namin, ma-inform po namin yung agency concern doon sa produkto na yun. No po. Open po sa amin yan sa DTI. Okay. I-report nyo lang po sa aming mga munisipyo, mayroon po tayong mga negosyo centers po dyan. At sa provincial office po, dito kami sa Barangay San Pedro po, katabi po ng Edward Hagedon Coliseum. At walang rason para mag-hoarding at mag-panic buying, ano, sir? Kahit pumasok yung Abril, minimal lamang. Ilang mga produkto lang yung inaasang tataas talaga, Sir Wilson. So, Yes sir, na po, yan naman po yung ating hinawakan na binigay po ng ating mga distributors, mga manufacturers po, na nakakausap po ng Department of Trade and Industry. Okay, very good. Salamat ng marami, Sir Wilson, at magandang umaga at magkarinigan siguro tayo after na ng Holy Week muli dito sa ating mga price monitoring. Salamat po ng marami. Okay sir, maraming salamat din po sa DYSP Palawan. God bless po. Ito, Manang Linda. Baka may lapis at ballpen po kayo, papel. 0917-6700-295. Ulitin ko ha, 0917-6700-295. Para sa mga ganitong klaseng concern, no? Hindi lang kay Ma'am Linda yan ha, kundi doon sa iba pang nakakapansin, nakakaranas ng hindi normal na paggalaw sa presyohan ng mga produkto. Mga kapuso, pwede ninyong ipacheck yan sa DTI, iparating sa DTI na sa ganon sila na yung gumawa ng paraan para ma-heads up, no? Makuha yung atensyon ng ganitong tindahan kung dito nyo nabili yung mga produkto, no? Na sa tingin ninyo ay hindi naman dapat panggumalaw yung pong presyo. Oo, dapat dito ay tayo sama-sama, no? Na magbantay. Kasi yun nga, kulang na kulang din po yung tauhan ng DTI. Kaya nga nagpapasalamat sila kahapon, nagkaroon ng pagpupulong dahil may additional manpower na ipoprovide yung pong city government para ang trabaho lang, tingnan lang yung presyo, no, ng mga bilihin dito sa lungsod, i-report sa DTI, gawa ng report, no, at makapag-aksyon yung pong hindi lang DTI, yung iba pang mga ahensya ng gobyerno na kasama dito sa Price Monitoring Council. Okay? Kasi kung wala rin sa ating magsusumbong, no? At wala ring magrereklamo, ibig sabihin kaya pa ng bulsa ninyo. Ha? Kaya pa ng bulsa nating mga ordinaryong mamamayan. Pero pag tayo ay nagreklamo, umaray, no? At ipinarating natin sa mga tamang ahensya, kahit papaano magagawan po ng paraan. Okay? Hindi yung tulad nun, di ba? May mga paladesisyon. Nagtaas lang sa ibang lugar, sila nagtaas na rin dito sa puerto. Pinadalhan ng notice of inquiry. Hindi katanggap-tanggap yung kanilang mga rason, yung kanilang mga dahilan. Ipinabalik sa tamang presyo na pasok sa suggested retail price ng DTI yung kanilang mga paninda. Ngayon daw,
pasok na sa suggested retail price yung presyuhan dito sa puerto. Wala nang mas mataas or above SRP na tinatawag. Ganon, no? Kasi kung hindi sila sasawayin, hindi mababantayan, sila lang nang sila magdidesisyon. Sila lang at na gustong kumita, wala nang concern doon sa sitwasyon ng karamihan na lahat naman tayo apektado dito, no? Diba? Sila lang bang gustong makaahon o sila lang bang gustong kumita sa dami ng nahihirapan? Hindi naman po tama 'yon. Okay? Anong masasabi ng ating mga kapuso ngayong pati presyo po ng LPG ay tumaas na rin? Nasa 1.5 na yata po yung isang tangke ng liquefied petroleum gas na kung saan ito yung pangunahing ginagamit natin sa pagluluto no? Marami pa rin naman gumagamit ng uling at ng panggatong, kahoy, no? Sa mga bayan-bayan po natin. Sarap din kasi yung ganun no? Lalo na yung traditional na pagluluto. No? Nadadala yung yung anong tawag dito? Doon sa mga sinaing at mga nilulutong ulam. Mga kapuso, no? Anong say ninyo dyan, ha? Pati LPG ngayon ay nagtaas na. No? Handa ba tayong bumalik sa paggamit ng kahoy o uling sa pagluluto? Sabi nung iba sanay naman daw sila sa ganyan. Sabi, oo naman, sanay na sanay. Dati na din kami gumagamit yan, kaya ready anytime. Sabi ng mga nag-comment doon sa ating anong say nyo? Ngayon pong araw na ito ng Martes Santo, mga kapuso. Parang yung pinagdaraanan ngayon ng mga Pilipino ay talagang kwaresma yung mode, Lalong pinahihirapan yung taong bayan sa nangyayaring ito, mga kapuso. Saglit lang, puntahan lang natin yung balita ni Super June. Wala pa ba si Police Major Rick Ramos? Ang tagapagsalita ng ating Palawan PPO. Alaman natin yung pong mga paghahanda ng ating mga PNP station sa iba't ibang munisipyo ng ating pong lalawigan. Pero mamaya po yan, ha? Babalikan natin, puntahan muna natin yung mga balita mula kay Super June Vicer Bantacolo. Mga pasaherong dumating at lumabas sa mga pantalan dito po sa lalawigan ng Palawan ay lumobo na ng 29 o mahigit 29,000 ayon po yan sa Philippine Coast Guard. Super Radio Local News. At ito na nga yung bunga ng pagpupulang kahapon supply ng fuel at pangunahing bilihin sa Puerto Princesa na nanatiling sapat. Mayor Lucilo Bayron iniutos ang pagsasagawa ng pinaigting na price monitoring. Detalye ng balita, Super June. June? Alibongga.
Dumabo na sa mahigit 29,000 biyahero ang naitala ng Philippine Coast Guard sa iba't ibang pantalan sa Palawan kasabay ng pagsisimula ng mahal na araw at summer vacation. Sa inilabas sa ulat ng Pulang Biyaheng Ayos sa Semana Santa 2026 ng Coast Guard District Palawan, sa nasabing bilang ay nasa 16,486 ang outbound passengers at nasa 12,659 naman ang mga inbound passengers. Nasa 1,182 na vessels at motor bangkas ang na-inspeksyon upang masigurong sumusunod ang mga ito sa mga patakaran, kabilang ang seaworthiness at ang mahigpit na pagbabawal sa overloading upang maiwasan ang anumang insidente sa karagatan. Samantala sa ibang balita, nanatiling sapat naman ang stable ang supply ng fuel sa Puerto Princesa na makakayang tugunan ng pangangailangan hanggang sa mga susunod na buwan. Itong kinumpirma ng mga may-ari ng oil depot sa lungsod sa isinagawang coordination meeting na pinangunahan ni Mayor Lucilo Beron kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at stakeholders kahapon March 30, 2026. Dito na ilahad na walang problema sa supply ng mga pangunahing bilihin gaya ng karne at bigas sa kabila ng patuloy na pagtaas sa presyo ng petrolyo. Kasabay nito ay pinag-utos naman ni Mayor Beron ang mas pinigting na price monitoring upang matiyak ang patas at tamang presyo at maiwasan ang anumang hindi makatarungang pagtaas. Binigyan din ng alkalde na patuloy ang koordinasyon ng mga nangalokal na pamahalaan sa mga ahensya at pribadong sektor upang mapanatili ang kaayusan ng supply at serbisyo sa lungsod. Kasabay nito pinaalalahanan ang mga negosyante na panatilihin ang patas na presyo at huwag samantalahin ang sitwasyon. Ako si Jun Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Maraming salamat, Super June Vicer Bantacolo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. This news is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng First Sulfate Iron. United Homes First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Mga kapuso, 12 minuto bago sumapit ang ika-10 ng umaga. Ngayon pong araw ng Martes Santo na. Tuloy-tuloy tayo, mga kapuso. Doon sa mga pupunta ng Mount Calvary, simula ngayong araw or actually kahapon pa ay meron na raw mga tao na nag-Station of the Cross. Ayon po kay Sister Pani Lansang, yung silang tumatayong mga punong abala kapag ganitong Semana Santa dyan po sa ating Mount Calvary. May mga designated parking areas. Di na raw po papayagan yung pagpaparada ng mga sasakyan dito sa bungad. Kailangan ng iakyat doon sa unahang bahagi, doon sa mga bakanting lote, para hindi po magka traffic diyan po sa may bungad nito pong ating Santa Lourdes Mount Calvary, At maging yung mga organisasyon, karamihan dyan mga fraternity and sorority na nag-pipri lugaw, libreng tubig doon sa mga maagang nagpipinitensya.
Marami niyan pag Huwebes Santo at Biyernes Santo. Doon na rin daw. Wala na nagpapapako sa krus diyan. Tali na lang. So, doon na rin daw sa may parking area para hindi magkasagol-sagol. At inaayos kasi yung flow, para hindi magulo at may mga designated area na dyan po sa Santa Lourdes, Mount Calvary po natin. Check yung mga PNP personnel natin sigurado magde-deploy din ng mga personnel para sa kaligtasan, maayos na pagtungo ng ating mga kababayan dyan sa Mount Calvary ngayon pong Semana Santa. Good morning sa ating mga kapuso na nandyan. Huwag kayong magpapanik buying yung nasa Juan Ascenso, maging sa may Masway. Sabi ng dito, walang dahilan daw po para magpanic buying. Sapat yung supply dito sa lungsod ng Puerto Princesa. No? At yung pong palang problema kanina na idinulog sa atin nitong buti na lang na nabalikan ko, si Joshua Dabe. Joshua, kausap natin si Mr. Randy Hugo, yung owner at nitong San Isidro Bus, no? At dinulog natin yung inyong concern kaugnay nung nawawalang kargamento from Puerto Princesa to Dumaran noong March 28. No? Mas maigi daw na pumunta kayo sa opisina personal, no? At para maiwasan yung para kayong binabalibol. Nagtutulak-tulak ang pinagpapasapasahang bola. Oo, mas maigi na pumunta kayo personal doon po sa tanggapan ng San Isidro Bus Express dito sa may BM. Hanapin ninyo si Mr. Randy Hugo mismo. No? Tapos pag nakaharap ninyo, sabihin nyo kayo po yung aming itinawag sa Super Radio na nawawalan ng kargamento noong March 28 from Puerto Princesa to Dumaran. No? Sayang din, 15,000 yung halaga nung nawawalang kargamento. No? Every peso ngayon counts. Hindi natin alam kung anong laman. Mga paninda siguro, mga supply, no? So, yun. Nakatimbre na kayo, Mr. Joshua Dabe. Sir, puntahan nyo na lamang po, no? Para magawa ng paraan, malocate, alalahanin habang hindi pa tumatagal yung petsa, March 28, that is nung nakaraang Sabado. Ngayon 31 Doon naman sa nakababa nito, kung hindi po inyong pangargayan, paki-coordinate na lang sa San Isidro Bus Express, no? At kanyo hindi sa inyo ito na ibaba ng konduktor o ng pahinante, hindi naman sinasadya para maibalik po dito kina Joshua Dabe yung kargamento na yon. Okay? Hihintayin kayo doon, Joshua, sa opisina ng San Isidro Bus Express. At yung kanilang biyahe ay hanggang Huwebes Santo, doon sa mga suki ng SBE. Hanggang Huwebes daw lang ang biyahe ng SBE, tapos pahinga sila ng Biyernes Santo. Ayon yan mismo kay Mr. Randy Hugo.
Mga kapuso, paalam na tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ngayon pong araw na ito ng Martes. Huling araw sa buwan ng Marso 2026. Ito po ang programang Saksi sa DYSP. Sa ngalan, Super Kenneth Calumbres, sa ngalan din ni Super Lolito Suiza at Chief Bembe Bendanillo. Ako naman ang inyong kapuso, ang inyong nakasama, ang inyo pong saksi, June Fred Calamba. Dito po sa DYSP GMA Super Radio Palawan, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.